Hello everyone. Happy New Year po sa lahat. Okay, sa Pilipinas at sa buong mundo. Ayan. So, magla-live ako ngayon dahil gusto kong ipakita sa inyo, especially sa mga tao, ibang tao dyan, na iniisip nila na baka wala nang opportunity sa kanila para sa taon na to. Okay, so, sa mga manunood ng live at sa mga manunood ng record nitong live, Happy New Year sa iyo and magiging masaya ka pag panoorin mo itong aking ginawang live ngayon sapagkat ito ay posibleng makatulong sa iyo, okay, sa pamilya mo at sa pangarap mo. Di ba? Sabi nga, di ba? Ang pinakamalungkot na tao yung taong walang pangarap. Ayan. So buhayin natin yung mga pangarap natin, buhayin natin.
So exactly 5, mag-i-start ako ng aking tawag ito, aking live. Okay, meron akong i-prepare na slides para sa inyo. And syempre sa mga manunood ng live ngayon, pa-favor naman, no? I-like mo yung ating page, tapos i-share mo, i-share mo, tapos kung hindi mo ito mapanood ng live, record na lang siya, ganun din, i-like mo pa rin, tapos i-share mo. So, sinadya ko talaga na gawin itong live at record siya after ng presentation ko, nang sa ganun, pwedeng makita, balikan, anong mga gusto mo kalam regarding kay Elko. Alright, so again, exactly 5, mag-i-start ako sa aking i-prepare na slides. So, this is a worldwide prosperity opportunity para po sa lahat. Kaya, it's gonna be a good new year, a good year para po sa mga manunood nitong ating first ever live sa ating Facebook page, Elko. So, Exciting Life Company or Elko. So, marami na akong sinabi, hindi pa ako nagpakilala. My name is Piolo Arjun Abad, alright? So, ako yung ako yung magpapakita nitong prosperity na tinatawag tonight. This afternoon. Malapit na kasi maggabi, okay? So, balikan namin kayo, babalikan kita. Sa 5, mag-start tayo. Ayan, welcome back. Okay, so of course this is a Facebook, no? Facebook page. So this is a kumbaga starter na na Facebook page. So marami, konti pa lang yung naka-like at konti pa lang yung naka-follow. So sa mga hindi pa naka-follow at naka-like, okay? So sureball ako na magugustuhan mo itong aking ipapakita ngayon. So ngayon pa lang hingin ako ng favor na i-like mo at saka i-share mo tong page na to para marami tayong pwede maabot nito ang presentation na to. Malay mo, through that sharing, makatulong tayo sa kanila. Okay, so again, welcome no sa Worldwide Prosperity Opportunity ni Elko or Exciting Life Company. My name is Arjun Abad and trabaho ko po ay tumulong sa mga tao na gusto magpatulong.
So I'm the CEO President of Elco. So hopefully na ito yung mapakita ko sa inyo ay makatulong sa inyo. Okay, so ayan, shoutout from Kamiling Tarlac. So ngayon, mag-i-invite din po muna ako sa mga hindi nakakaalam, no, ang Elco po ay magpo 4 years na po nitong March. So, meron po kaming upcoming event niyan, i-celebrate namin pasasalamat, no, sa kabila ng mga challenges, struggles ay andito pa rin ang Elco, andito pa rin tayo. So, papagpapasalamat namin, no. Available po ang aming ticket kung gusto niyo manalo ng aming raffle prizes na almost 600,000 worth of machine and products ang ipamimigay po. And may mga bonuses pa, no, na pwede kayo makakabil ng free travel pagka marami ka nabiling ticket. So, until March po yun. So, lahat ng Elco outlet, no, available yung ating ticket. Alright, so, sino dito yung excited na sa prosperity this 2024? Comment down dyan, prosperity. Di ba? Prosperity. Di ba? Kasi pag hindi prosperity, poority. Ayan. So, I hope na klaro yung aking boses. Malinaw yung slides na nakikita nyo ngayon sa yung screen. At na-like nyo na at na-share nyo na itong ating Facebook Live. So, sa lahat ng ating mga kuya at ate, yan, kuya ate no, ng Elco, shoutout sa inyong lahat dyan sa Luzon, dyan sa, of course, sa Mindanao, and sa Visayas, syempre. So, kay kuya at ate, alam nila kung sino-sino yan. Sa Zamboanga, mga kuya, mga ate dyan, hello, sa Luzon, especially sa Tarlac, mga kuya, mga ate, hi, hello kayo dyan. I-share nyo, tsaka i-like nyo yung ating live. I-share nyo doon sa inyong mga prospect. Kuya, ate, let's do it. So, please comment down if klaro yung aking boses. And, sa mga mag-share pala, mamimigay tayo ng GCash, no? Pa-GCash tayo. Hindi naman ganun kalaki. Importante na mayroong aabangan. So, mamimigay tayo ng mga 5 na mananalo. Okay, 5 na mananalo sa ating question and answer mamaya. Huwag kayong mag-alala dahil ang question and answer natin ay manggagaling lang din sa aking ipapakita ngayon. Okay? So, dyan manggagaling yung aking question and answer. Mga kuya and ate, yan, exciting afternoon sa inyong lahat. Kuya and ate ng Elco, sa Zamboanga, sa Jensan, nationwide na po tayo. Alright? So ngayon, ipapakita ko yung prosperity na sinasabi. Actually, this opportunity is for everyone. Everyone na willing na buksan yung kanyang isipan at kanyang puso. Kung meron kang ginagawa ngayon na pwede makapag-distract habang nanonood ka sa aking live, pwedeng itigil mo muna yung ginagawa mo dahil huwag kang malala. Hindi ito kakain ng malaking oras sa'yo. Siguro mga 45 minutes, yun yung pinaka-maximum nito. Okay? So, wala naman akong ibang hinihintay na manonood pa kasi itong ating live, recorded naman ito. Kung hindi mo napanood ng live, mapapanood pa rin ito na naka-record. Basta ang request ko lang, i-like mo tsaka i-share mo. Kasi pag i-like mo tsaka i-share mo mamaya, okay, madetect ka namin at alam mo, may mga palaro akong gagawin mamaya na pwede kang manalo. Depende yun pag ganahan ako. Pag hindi ako ganahan, palaro. Hindi ako magpalaro. Pero magpapa-Gcash tayo mamaya. Alright? Sige, proceed tayo sa ating slides. Yan. So, again, no, I'm not here to insult or criticize or hurt anyone. Okay? So, ang aim namin dito, ang aim ko dito ay magbigay ng value, magdagdag ng value, halaga, at tumulong. Kung meron man akong mga masabi dito na pwede kang masaktan or para bang mainsulto ka or para bang iniinsulto ka, hindi ko intention nun, no? Hindi ko po intention na mag-insulto ng kahit sino, tao man, organization man, or establishment man, okay? Ang goal ko dito ay tumulong po sa tao o tumulong po sa inyo. So, wala akong ibang hangarin kung kailangan ko mang makabanggit na masaktan kayo, makabanggit ako na pwedeng masaktan kayo, hindi ko po intention yon, kasama lang po sa pinapaliwanag yon. At least, klaro po tayo dyan, baka may magreklamo sa atin. Okay? And sa mga manunood nito, no, na in-invite ng ating kuya at ate, if ever na meron kayong tanong at hindi ko masagot dito dahil ito ay live,
Pwede po na kayo ay mag-direct message sa kanya or mag-direct message kayo dito sa ating Facebook page para ma-address natin yung inyong katanungan regarding po dito sa aking papakita. Basta ang importante dyan, ang layunin ko dito ay magbigay value at tumulong. Wala pa akong ibang intensyon na manakit, manginsulto ng kahit sino. Kumbaga, naniniwala po kami, especially ako, doon sa kasabihan na kung hindi ka man makatulong, at least huwag mo na silang saktan. Diba? Kasi mahirap naman yung hindi ka na nga makapag-abot ng tulong, i-insultoin mo pa at sasaktan sila. So, ang goal ko dito again is to add value and to help. Alright, let's go! So, yung pangalan ng aking presentation is EPP. ELCO Program Presentation. Okay, so EPP. ELCO Program Presentation. Ayan. Ayan, so welcome po, no? This is our company, Exciting Life Company or ELCO. And these are the founder. Ito po yung founder. So, ako po yung CEO President dito. So, my name is Arjun Obad. And kasama ko po dito, Doctor of Humanity, EBP, and also my partner in life. Okay, so kumbaga, nag-start kami nito 2020 pa po. Kung saan panahon ng crisis, meron pong isang opportunity na nabuhay hanggang ngayon po. So yan po yung ating pinagpapasalamat. So kung may mga tao lang, magre-request ako ng palakpak. Dahil wala, papalakpak tayo. Again, welcome po sa ating company. Ayan po yung ating mga peepers. Okay, so merong katanungan ako dito. Merong katanungan dito. I guess mabasa naman siguro. Okay? Gaano ba kaimportante ang health ng tao? Kung may kasama kang nanonood, tanong mo sa kanya, gaano ba kaimportante? Kaya bang mabuhay ng tao nang walang health? Kalusugan? Kaya bang mabuhay ng tao nang walang kalusugan? Ang kalusugan pwedeng mabuhay kahit walang tao. So, lahat ng humihinga sa mundong ibabaw, importante masyado yung kalusugan. Especially sa tao. Especially sa iyo na nagtatrabaho, sa iyo naghanap buhay, sa iyo na nag-aaral, okay? Kasi, the moment na hindi malusog yung tao, dalawa lang kasi yan, di ba? Pagka hindi malusog, possible na may sakit, di maganda yung karamdaman. So, pag ang tao may sakit, hindi lang katawan nito ang magiging apektado. Inulit ko po pag ang tao may sakit, hindi lang ang katawan nito ang magiging apektado. Magiging apektado ang kanyang trabaho. Trabaho niya, dahil may sakit siya, hindi siya makapagtrabaho. Dahil hindi siya makapagtrabaho, wala siyang kita na makukuha. At pag wala siyang kita na makukuha, paano niya masustentuhan ng kanyang pamilya? At higit sa lahat, paano niya makukuha ang kanyang pangarap? Okay? Kasi lahat ng yan, trabaho, income, pamilya, at yung pangarap mo, lahat ng yan, kakailanganin yung katawan mo. So, kakailanganin yung katawan. Kaya, pag napapabayaan yung katawan, okay, hindi lang actually ikaw ang magkakaroon o ang maapektuhan. Again, lahat ng yan, pamilya mo, income mo, trabaho mo ay apektado. Nakita na natin yan. Napakaraming tao na ganyan ang naging senaryo. Noong nagka-problema sila, damay-damay na, domino effect. Hindi nakapuntahan ng importanteng occasion ng kanyang pamilya, hindi makasustain, tumigil sa pag-aaral ng kanyang anak, tumigil sa trabaho, naghirap lalo, dahil napabayaan lang yung kanyang kalusugan. So, ganun ka-importante yung health ng tao. Kaya dapat, lagi mo tandaan mula ngayon, sa araw na ito, kung ikaw ay naghahangad na makuha yung pangarap mo, mas una mong hangarin ang maging healthy. Kasi the moment na ihuli mo ang health mo at inuna mo yung wealth mo, yung external wealth mo, pagdating ng araw, baka maging huli na rin ang lahat. Remember, no? Your first wealth is your health. Huwag nating antayin na yung naipon mo, yung napundar mo, kailangan mong gasusin para iligtas o matubos ang iyong sarili sa sakit. So remember that
health is your first wealth. So, comment dyan, no, sa mga naniniwala na yung health nila ay kanilang first wealth. Comment mo dyan kung ikaw ay naniniwala. Kasi pag hindi ka naniniwala na yung health mo, ay yan yung magiging unang wealth mo, no? Hindi yung yaman mo na meron ka, hindi yung sasakyan na meron ka, kundi yan. Kasi the moment na ihuli mo yan, ay hindi maganda ang magiging kahihinatnan. So, comment dyan, no, sa mga naniniwala na ang kanilang first wealth is health. Okay? First, wealth is health. Ganun po ka-importante yung health. Now, kung gusto nating maging healthy, okay, ito yung unang tanong na dapat mong itanong kung gusto mong maging healthy. Why people get sick? Okay? So, sa mga hindi nakakalam po, for more than 10 years, I am an iridology. Yan. I am an health consultant, health advocate. So, kaya itong mga topic na to, of course, we are much aware, no? And syempre, meron kami kinakandak na tinatawag na mission, Health Awareness Mission, which is under po yan sa Republic Act 8423, yung Traditional Alternative Medicine Act. So, under po dito yung ating ginagawang mission. Ginagawa po yan under kay ELCO. So, kung gusto mo maging healthy, ito yung unang tanong, why people get sick? Kasi, pag hindi ka aware kung paano nagkakasakit yung tao, kung saan nanggaling yung sakit, paano mo siya malalabanan? Paano mo siya may iwasan? Lagi kong sinasabi yan sa mga seminar na ating ginagawa. Kung alam mo, kung alam mo na kung saan ka man ngayon, no? Paglabas, halimbawa, nasa bahay ka ngayon, paglabas mo ng bahay, kung alam mo na doon sa gate, merong mga aso doon, malaki yung bibig, no? Mga asong ulol. Kung alam mo sarili mo, lalabas ka pa ba ng bahay? Siyempre, hindi ka lalabas ng basta-basta lang. Dahil alam mo na may mga asong ulol doon, gagawa ka ng paraan, tatawag ka ng pulis, yung mga tagapangalaga ng aso, kunin yung aso doon para makalabas ka. Pero kung hindi mo alam na merong aso doon, na asong ulol na nangangagat pag merong makitang tao, sigurado makakagat ka. Ganon din po dito sa sakit. Pag hindi mo alam paano labanan, pag di ka aware kung saan galing, hindi mo siya kayang labanan or iwasan. So, ito yung unang katanungan, why people get sick. So, ito yung ating sasagutin. Hopefully, makita mo yung kasagutan. So, according to World Health Organization, ito po ay sa buong mundo, sila po yung tagapangalaga o sila po yung taga-provide nag-aaral about health, yung paano maging healthy at maiwasan yung mga sakit. So, ito ay World Health Organization. According sa kanila, ang sakit ay mahalin tulad sa puno na may bunga at ugat. Di ba? Sabi ng WHO, ang sakit daw ay parang puno na may ugat at saka bunga. Parang ako, hindi po pwede na lumabas lang ako dahil lumabas lang. Merong ugat, okay, meron akong pinag-ugatan. May mga kasabihan kasi na sa Bisaya, no, sa term na Bisaya, na yung tao na yan, anak sa liking kawayan. Yung biyak na kawayan, dun daw siya anak. So, walang ganon. Lahat po ay may pinag-ugatan. Okay? So, mamaya, iba na yung iniisip na ugat ng iba. Ngayon, according to World Health Organization, meron daw tatlong major factors. Maraming factors bakit ang tao nagkakasakit. Pero according sa kanila, meron daw tatlong major factors bakit ang tao nagkakasakit. Ito yung major, no? Major. Sabi nga. Okay, ano kaya yung tatlong major factor na yun? Number 1, yun, bad lifestyle. Merong good lifestyle at merong bad lifestyle. So, ano yung bad lifestyle? Ito yung mga too much smoking. Yan, pasintabi yan sa mga naninigarilyo. Pag sinabing too much, yung araw-araw tapos patay sindi. No, wala nang pahinga yung katawan. Pagod na sa trabaho, pagod na sa ginagawa, may, di ba, nagyoyosi pa. And itong too much smoking po, actually, hindi lang ikaw ang magkakaroon ng problema nito. Pati yung katabi mo or kasama mo sa bahay, okay? Or lahat ng malapit sa iyo, pag nagyoyosi yung tao, pwede pong matamaan. Mas malaki yung tsansa na mas magiging malala or unang magkasakit yung hindi nagyoyosi. Ang tawag doon, second-hand smoker. Yung mga natatamaan lang ng mga nagyoyosi. Okay? Kaya nga, maraming cases no sa ating mga wellness hub na nagpapa-check up at nagrereklamo,
Hindi naman po ako nag-yoyosi. Bakit po ba nakita dyan sa machine ninyo na ako ay may problema? Hindi naman ako nag-yoyosi. Tinanong namin kung mayroon bang nag-yoyosi sa pamilya niya. Ang sagot niya, yung papa niya. So meaning to say, anim nila, yung papa niya, isa lang na nag-yoyosi, naninigarilyo, lahat yun sila pwedeng magkaroon ng problema sa smoking dahil natamaan siya ng second-hand smoker. Ayan. Tapos, sobrang pag-iinom. Okay? Tapos, too much alcohol and then drugs. Yan, no? Sa drugs. So, buti na lang, no, nung nakaraang administration, nabawas-bawasan yung mga addict. Hindi lang naman yung mga addict. Meron din namang mga legal drugs, pero nag-overdose, nagsobra sa katawan na magkaroon ng problema. And sa mga intentional na ginagamit, ang drugs para kumalma sila, magkaroon, alam mo yung para magkaroon ng satisfaction, pwede pong masira. Ang daming celebrity, no, na dahil sa drugs, nagkaroon, bumagsak yung kanilang katawan. So again, ito yung una, bad lifestyle, too much smoking, drinking, ano pa? Too much gadget exposure. Agaya nito, may exposure ako ngayon sa gadget, no? Ikaw rin nanonood. Yung radiation, plus yung always sleep late. So, lagi kang natutulog sa sobrang lalim na ng gabi, kumbaga hindi ka tutulog doon sa oras dapat matulog ka kasi dapat at least 8 hours na makatulog ng maganda or makatulog yung tao. So, radiation, especially yung mga bata na imbis na palaruin sa labas, bibigyan ng cellphone, di ba? Bibigyan ng gadget, manood na lang at araw-araw na ginagamit na gano'n. Kaya pwede makapag-cause yan kung bakit ang tao magkakasakit. Kasi too much gadget exposure sa radiation. Plus, pag ang katawan mo, lagi kang late natutulog, talagang babagsak talaga at babagsak yung katawan mo. Ano pa? Yan, too much chismis, no? Dahil sa kachichismis, wala nang oras mag-exercise. So, hindi nagagalaw yung katawan, yung iba naman, hindi nagka-chismis, pero nakaupo lang buong maghapon, araw-araw, nanonood ng kanilang paboritong Korean drama. So, lack of exercise. So, kaya, sa mga nanonood ngayon, no, isa sa reason is bad lifestyle, kaya nagkakasit ng tao, kaya galaw-galaw. Gumalaw ka rin pag may time, okay? So, galaw-galaw rin pag may time. Yan yung number 1, bad lifestyle. What's next? Yan. Pangalawa, no, reason bakit nagkakasakit ang tao, bad eating habit. Yan, mga tao na kung kumain, wagas. Okay, dalawa po kasi yung pagkain na available, no? Tinatawag na acidic based food at saka alkaline based food. Pag sinabing acidic based food, ito yung mga pagkain na patay na siya. Pagkain mo, nabubusog ka, pero yung organs mo, yung liver mo, yung lungs, yan yung organs. So, pag kinain mo yan, hindi na yan nakakain yung nutrients kasi iba ang pagkain ng mga organs. Yung alkaline-based food naman, ito yung mga pagkain na very nutritious, okay? Gaya ng gulay, prutas, pag kinakain mo ito, nabubusog ka at the same time, yung mga organs mo, nabubusog din. Okay, naigets nyo? According po sa WHO, World Health Organization, para maging healthy pagdating sa pagkain, dapat ang kinakain mong alkaline, 80%. Tapos, 20% na yung mga acidic na pagkain. Tandaan mo ha, ang acidic na pagkain ay nakakamatay. Hindi ka po pagkakain ka, halimbawa, yung burger na, yung nakikita nyo, mga burger, french fries, pagkakainin mo yan, hindi ka po mamamatay agad. Ang tawag po dyan, slowest form of poison, according to WHO, World Health Organization. Slowest form of poison. Dahan-dahan na pinapatay yung organ mo dahil sa pagkain. Acidic food. Ngayon, according sa kanila, 80% dapat ng alkaline kinakain mo, yung gulay, prutas, at 20% lang yung acidity. Pagbaliktarin mo yan, okay, walang pinagkaiba yan sa nananalangin ka na gusto mong pumunta ng Maynila, pero ang sinakyan mo, papunta direkta ng Las Vegas. Okay? So, hindi ka makakarating sa Maynila, diretso ka sa Las Vegas. Kasi ang sinakyan mong eroplano, papunta ng Las Vegas. Ganon din po sa pagkain. Nananalangin tayo, no? Maging healthy, pero yung kinakain mo, pinapasok mo sa katawan mo, ay patpunta doon sa magkakasakit ka. Sabi nga po dito, and religious perspective, no? Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. So kung ang mahilig mong kinakain, yung mga pagkain na very acidic, yun yung aanihin mo pagdating ng araw. Kaya nga, slowest form of poison. Okay? So balance lang po tayo. Hindi balance, mas marami dapat ang alkaline. Sample ko lang para mas maintindihan natin. Mag-prepare ako dito ng saging, kamuti at saka tubig. Sa kabila naman,
soft drinks, cake, at saka spaghetti. Pag pupunta ka sa pagkainan o pupunta ka sa mga gathering or sa party, ano yung kinakain mo? O, di ba? Kinakain mo muna yung spaghetti, cake, at saka soft drinks. Yung saging, kamote, at saka tubig, pwede mong sabihin, marami sa bahay niyan, lagi kong kinakain. Okay? So, mas kinakain o inuuna mong ubusin yung mga acidic na pagkain bago ito. So, lagi magsisimula sa yan. Kasi ikaw maglalagay ng pagkain sa bibig mo eh. Hindi ka naman infant na pinapasubuan pa. Di ba? Pagkat kaya mo nang kumain sa sarili mo, dapat, sabi mo, hindi ko naman alam yan. O ngayon, alam mo na. Okay? Kung ano ang itinanim sa katawan, yun ang aanihin. Yan yung number 2. Pwedeng makapagbigay ng sakit sa katawan o sa tao. Number 3, ito, stressful state of mind. Okay? Stressful state of mind. Okay? Stress is 30 times more dangerous than bad eating habit and bad lifestyle. Alam mo ba na ito yung mga depressed na tao, mga stress na tao, may mga tao na walang sakit. Pero pag yan na-depress, magulat ka, tumatalon sa building, di ba? Kumukuha ng tali, binabaril yung sarili. This is very dangerous. Isa po ito uri ng sakit, no, na pwede makadagdag. Yung iba, talagang kinikita nila yung buhay nila. Kaya nga, this is very dangerous, no, na klase ng problema o sakit ng tao, yung pagiging stress. Kaya nga, sa mga pambubuli dyan, huwag kayo masyadong mambuli. Okay? Kaya nga may nagsabi sa akin, Sir, lagi naman akong kumakain ng mga nutrition sa pagkain, pero bakit natatamaan pa rin ako ng problema? Yun pala, yung mister niya o yung asawa niya, gumagawa ng kalokohan. So, nai-stress siya. So, meaning to say, kahit kumakain ka ng mga healthy pagkain, kung yung mind mo ay very stress, okay, nakafocus doon sa stress, no? Sa problema, nakafocus doon sa toxicity, sa nangyari sa buhay mo, mas grabe yun humila. Mas grabe yun magbigay ng sakit sa katawan mo. Kaya ang mangyari dyan, pagka may bad lifestyle ka, plus bad eating habit, tapos very stressful yung buhay mo, talagang lalabas yung bunga. Yan na yung mga sakit. High blood, cancer, diabetes. Yan yung mga binanggit kong sakit. Ang tawag dyan, mga non-communicable diseases. Hindi po yan nakakahawa na sakit. Pero yan po yung mga sakit, according to WHO, na pumapatay sa ating mga kakilala, kamag-anak. High blood, ilan na bang nakilala natin namatay yan? Cancer, yan yung mga sakit na hindi nakakahawa. Na kahit mag-lips to lips kayo, hindi ka mahawaan, non-communicable diseases. Ito ay nakukuha doon saan? Sa bad lifestyle, bad eating habit, plus stressful. Ngayon, anong ugat niyan? Ang ginagawa ng karamihan, pag nagkakaroon ng high blood, nakafocus lang sila sa bunga. Tandaan mo ha, bunga na yung high blood, bunga na yung cancer, bunga na yung diabetes. Dito lang tayo magtuto kasi ito yung tatlo talaga na pumapatay, no, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat aware tayo. Paglabas ng bunga, ang ginagawa ng karamihan, nakatutok lang sa bunga. Parang yung nakikita nyo sa screen, yung tree. Di ba? May mga pula dyan bunga. Ubusin mo, kunin yung bunga o i-harvest mo yung bunga, babalik pa rin yung bunga. Kasi, meron pang ugat. Yes po. Kaya nga, pag nag-maintenance ka, pabalik-balik lang, kahit ilang taon mo na ginagamit, nagkakaroon pa ng side effect, dahil po nakafocus lang siya sa bunga. So, kahit ubusin mo yung bunga, pag buhay pa yung ugat, hindi po mawawala yung bunga. Ngayon, kung gusto mong long-term na mawala yung bunga, anong dapat mong bigyang pansin? O anong dapat tutukan? Tutukan mo yung ugat. Kasi pag namatay yung ugat ng sakit, patay yung puno ng sakit, patay yung bunga ng sakit, ang tao, patay rin ba? Magiging may kaloob ng Panginoon, mabubuhay yung tao. Iyon po yun. So, meaning to say, hindi po pwedeng gumaling ka na walang changes of lifestyle, changes of eating habit, tapos yung thinking mo puro negative, hindi po pwede na iinom ka lang ng maintenance, gagaling ka na. Sasabayan yan ng pag-inom ng mga pagkain na mayroong nutrients. O, di ba? Kung titingnan natin noong unang panahon, ang tataas ng edad ng ating mga ninuno, umaabot ng 100 plus, di ba? Kung papansinin mo, ano bang kinakain nila pag nagkakasakit sila? Puro damo, di ba? Pansinin mo yung kalabaw. At least maintindihan natin, yung kalabaw, wala akong nakitang cancer, diabetes na kalabaw. Ano bang kinakain yan? Mga damo. Ngayon, kung gusto mo ganyang katibay yung katawan mo, ano dapat kainin mo?
Damo rin ba? Maghanap ka ng kalabaw, tapos pag may nahanap ka, kung anong kinakain ng kalabaw, yun, di ba kainin mo? Huwag ganon, okay? So, bakit? Kasi, sir, kumakain naman ako ng gulay. Ganito yan. May nagsabi sa akin yan, sir, kumakain ako ng gulay, bakit nagkakasakit pa rin? Ganito ang karamihan kumakain. Halimbawa, magsabaw sila, manok. Magsabaw, kukuha ng malunggay. Okay, yung malunggay, siguro mga 5 pack lang, no? Yung 5 ano lang. So, 5 pack lang, tapos, pag luto nung, ilalagay doon sa, sa sabaw, tapos lalagyan ng namnam, magic sarap, bitsin, di ba? Imagine mo yung bitsin, ganito karami, pakain mo sa aso, ano mangyari sa aso? Mamamatay. Pero sa tao, okay lang kasi konti-konti lang. Correct. Konti-konti lang. Kaya nga, ang tawag dyan sa mga acidic na pagkain na kinakain ng karamihan, o kinakain natin, is lowest form of poison. Yes po. Pagkakain ka ng konti lang, ilalagay mo pang palasa ng pagkain mo, ng bitsin, hindi ka agad mamamatay. Pero pag ganito karami, hindi ko alam. Wow, no, wag mong subukan. Sabi nga ni former president, diba, wag mong subukan, masisira mo. So, ganun ang nangyayari. Kumakain ka ng gulay, pero na-overcook. Kaya hindi mo nakukuha yung nutrients, sakit yung nakukuha. Ngayon, okay, ngayon, again, tutukan yung ugat. Sabihin, kakain ng mga nutrients. Okay? So, alam naman natin, no, ang the best na paraan para maiwasan or para malabanan yung sakit ay i-prevent ito. Okay? I-prevent. So, again, okay? So, anong kaibahan ng food supplement sa mga gulay at prutas? Ang gulay kasi, okay? Ang food supplement at gulay, ang gulay kasi, para siyang kung alam mo yung nyog, pag kukuha ka ng gata, anong marami? Yung gata o yung sapal? O yung sapal niya? Mas marami yung sapal. Kaya pag plain na gulay at prutas ang kainin mo, hindi ganun karaming nutrients ang makukuha mo dahil mas marami doon yung sapal. So sa food supplement, nutrients po ito ang makukuha mo. Wala nang sapal. Kaya pag take mo nito, kaya nga nakalagay dito 500 mg. Kasi yan yung laman niya, yan yung dosage ng nutrients. So, yan yung dosage ng nutrients. Kaya nito, produkto ni Elco, Sea Life with Glutathione. This is a alkaline-based vitamin C. Okay, with glutathione, kamo-kamo berry, rosehip, and trace minerals. Health and beauty ang ibibigay nito. Health and beauty. Ito po yan, no? Yan. Health and beauty. So, pwede mo itong inumin, no? Kahit wala kang kain or tapos ka nang kumain. Pero I suggest, mas kainin mo ito, wala pang kain. Yung pagising mo sa umaga, wala pang laman yung tiyan mo. Kasi this is a food supplement. Natural. Para yun yung unang papasok yung nutrients. Kasi alam ko, ikaw, pag hindi ka health conscious, ang ulam mo, matik yan, masasarap yan. Karamihan ng mga masasarap, mga acidic na pagkain. Okay? So, Sea Life, okay? This will give you health, bibigyan ka ng magandang kalusugan, okay? Tutulungan ka ma-prevent yung mga sakit-sakit, no? At magbibigay unti-unti ng kagandahan. Kaya tingnan mo naman yung pagmumukha natin. Makapal ba? Okay? So ngayon, habang iinom muna ako. Ako muna iinom. Okay? So yung capsule natin is made up of seaweed vegetable. Okay? So, Sea Life Alkaline Base. Sea Life Alkaline Base Vitamin C. Okay? Kaya, health and beauty. Sea Life Elco. Since 2020. Alam nyo, isa sa testimony nito, no? Kwento ko lang. Kaya mas lalo itong nakilala, especially sa Mindanao, dahil noong 2020, panahon ng pandemic, merong uminom nito na akala niya protection lang sa COVID-19. Yun, may problema sa paa, namamaga yung paa niya. Nagulat siya sa kakainom niya, yung pamamaga ng paa niya nawala. Kasi sabi ko sa kanya, hindi to acidic base sa vitamin C. This is alkaline base vitamin C. Okay? Baga, kahit walang artista, pwede itong mabenta dahil mismo ang produkto nagsasalita. Delikado yun, nagsasalita. So, okay? So, marami tayong testimony niyan. I-search nyo lang Sea Life, no? May page tayo niyan. Mag-ilan yung mga testimony ng ating Sea Life. Again, ang bigay ng Sea Life, health and beauty. Okay ba yun? Okay ba yun? Yes. So, pag iinom ka ng Sea Life, ito yung mga pwedeng malabanan. Again, pwedeng malabanan. Disclaimer lang. Ito po ay food supplement, no?
pwedeng malabanan, maiwasan ang cancer, cardiovascular diseases, dengue, asthma, allergy. Basahin nyo lang po nasa screen. Okay? Pati irregular menstruation, acid reflux, yan. Sa may mga acid reflux, this is the best vitamin C na pwede mong inumin sa market. Available po ito kay Elco Exciting Life. Yan po yung tatak na original Sea Life Alkaline Vitamin C under Elco Exciting Life Company since 2020. Patented po to, no? Patented po to under po sa company name, Sea Life. Wala pong ibang pwede mag-distribute ito, kundi ang Exciting Life, ang Sea Life lang po. Actually, may demo kami nito, pero hindi na natin magawa yung demo, no? So, maybe pwede nyo i-check sa YouTube. May demo tayo sa YouTube nito kung paano nilalabanan yung acidity, yung acid. Okay, yung acid sa katawan, paano na neutralize at na-alkaline. Nakita nyo po, sa dami ng vitamin C, ito po yung talagang tumatak dahil kaya niyang i-neutralize yung acidity. Okay, acidity na bumapasok sa katawan. So, ang dami, liver problem, insomnia, pwede malabanan ng Sea Life. Okay? So, hashtag Sea Life, health and beauty. So, next one. Yan. Okay, sabi dito, no, ni Dr. Otto Warburg, he is a Nobel Prize winner. Siya po yung nakadiscover ng cancer. So, may mga cancer dyan, hindi nyo po kailangang alamin kung sino yung nakadiscover. Okay, so, ito po siya, sabi niya, no disease including cancer can exist in an alkaline environment. Mapansin nyo, may mga lupa na hindi natutubuan kahit masamang damo. Kasi alkaline base yun na, acidic base yun na lupa. Kaya nga, alam ng mga farmers yan, yung acidic na lupa at saka hindi. Ganon din sa katawan natin. Pag yung katawan mo acidic, automatic yan, mag-uunahan yung sakit. Tandaan mo yan, especially yung non-communicable diseases. Pag acidic yung katawan, lalabas yung sakit. Especially yung mga non-communicable diseases. Okay? Ngayon, pag alkaline yung katawan mo, hindi lalabas yung sakit. Nagets niyo po ba? So, ganun lang kasimple. Pagka may sakit lumabas yan, especially non-communicable diseases, automatic po yan, acidic yung katawan yan. Kaya gamitan agad ng Sea Life. Sea Life Elco. Sea Life Elco. Okay? Next. Of course, okay, right greens, okay? When your body's in right condition, okay? When your body's in right condition, ganito ka magpaliwanag, very exciting. Okay? So, right greens, ito is detoxifier po ito. Ito po ay tandem po talaga kung gusto mo nang talagang panlaban, no, sa sakit, pang-iwas, itandem mo sila. Kaya nga ang tawag namin dito, itong Sea Life, si Adan, ito naman si Green, si Eva. Ang tao, okay, nagmula sa dalawang tao. So, hopefully, nagamit itong dalawang produkto na to, marami tayong matulungan na mga tao. Alright? So, si Right Greens po, tutulong ito maglabas ng dumi sa katawan. Okay? Maglabas ng dumi sa iyong katawan. Ang pinoproblema ng karamihan, papaano makakain. Hindi nila alam na dapat muling gawan ng paraan papaano lumabas yung dumi sa iyong katawan. Kasi may mga tao na hindi nakakadumi, 1 to 3 days to 5 days to 7 days, posibleng cancer na yan sa colon. Nagets siya po? Posibleng cancer na sa colon. Pag hindi ka makalabas ng dumi sa katawan mo for 7 days, pwedeng cancer na yan sa colon. Kaya pansinin mo, di ba? Yung inidoro, yung palabasan ng dumi pagka hindi nag-flush for how many days, pag tingnan mo anong itsura ng dumi, di ba? Iuyak. How much more kaya kung hindi mo nilabas din sa katawan mo? So ito tutulong po maglabas ng dumi. Kaya nga po pag marumi yung colon mo, yung dumi sa colon, marumi siya, hindi agad makapag-penetrate yung mga supplement. Kasi kakainin lang ng dumi ng tiyan mo. Kaya dapat, sabay talaga yan. Malinis yung colon mo, yung colon, malinis siya para makapasok yung mga nutrients, para mabilis ma-provide yung kakulangan ng nutrients doon sa mga organs, para malabanan agad yung sakit, para mabilis yung recovery. Wala pong instant sa food supplement, ha? Wala pong instant. So, minsan pag take mo, hindi agad na sili yan, aanghang. Meron pong process, especially yung mga taong may sakit na medyo malala. Okay? So, right greens. Okay? Para yung katawan mo in right condition, kailangan mong uminom ng right greens. So, ako muna yung iinom. Ayan. So, yung ating capsule is made up of seaweed vegetable. So, sinadya ko po talaga yan, no, na
Kasi ang take ko ng supplement, umaga tsaka hapon o gabi. Sinadya ko talaga gabi ko para inom ako ng aking supplement. Okay, next one. Right greens. Ayan. Strong drive, okay? Enhance your performance. Yeah. Kung gusto mo, di ba, na tumaas yung performance mo, indoor or outdoor, pag sinabing outdoor, di ba? Siyempre, di ba? Kailangan, pag lalabas ka, kailangan, lalo na pag pupunta ka sa trabaho mo, so kailangan, di ba, malakas ka. Ngayon, pag indoor naman, kailangan din, pag katabi na kayo ni Mrs., dapat malakas ka rin. So, ito yung strong drive. So, strong drive is a combination, of course, of tongkat ali, di ba? Horny goat weed. So, yung mga natural component na magbibigay no, ng extra na magandang performance sa lalaki. Oh, di ba? Especially sa may mga asawa. At syempre, babae o lalaki po pwedeng lalaki po pwedeng gumamit nito kasi ito po ay tutulong na malinis yung reproductive organs ng babae at lalaki. Meron nga kaming testimony nito. Medyo may edad na, akala niya, menopause na siya, hindi na siya dinudugo. Pag inom itong strong drive, nagulat siya, lumabas yung mga, alam mo yung mga matitigas na sobrang itim na ng mga dugo. Siyempre, yung asawa niya natuwa. Kasi siyempre, di ba? Pag dinudugo pa nung pag dinudugo pa yung babae, iba pa rin. So, ito yung strong drive. Okay? Sa mga hindi makaihi, yung mga lalaki na may menstruation, yung mga nakakaihi ng dugo, hindi po normal yun sa lalaki, abnormal po yun. Pag ang lalaki nakaihi ng dugo, possible no prostate cancer, prostate problem. Yung mga lalaki na pag nag-iihi, parang may natitirang ihi pa, possible na may problema na kayo sa prostate. So, pwede nyo labanan yan, gamitin natin yung strong drive. So, iinom ako ng strong drive din. 3 supplement. Pwede pong ipagsabay yung 3 supplement. Okay? So, depende lang po yan. Halimbawa, wala ka namang sakit, pwede kang uminom lang ng tag-iisang capsule, bawat isa, sea life, right greens, at strong drive. Okay? Pag may problema naman, 2, 3. Tamang-tama to, 30 minutes. After ko ng aking live, kakain tayo ng hapunan, so nakapag-supplement na tayo. Nag-gets po ba? So, especially pagka may pupuntahan kayong party na alam niyo yung party, no? Yung talagang lahat ng masasarap nandun, hindi ka pwede magsabi na, I don't want it. Ayaw uminom ng chopjing. Hindi pa pwede kay sabi nila, masyado ka namang killjoy, masyado kang di ba? So, hindi ka sumasabay sa amin. So, before ka kakain, at least makainom ka ng supplement, 30 minutes, nainom mo na siya, para makauna na yung nutrients sa katawan mo. Para pagkain mo ng mga toxic na pagkain, syempre, nauna na yung nutrients sa katawan mo. So, meron ka ng bala. Kasi pag walang ibabala dyan, yun sasabi ko, di ba? Slow form of poison. Okay? So, ito yung sekreto. Sea Life, Right Green, tsaka Strong Drive. Di ba? At gusto mo i-enhance yung performance mo, okay? Strong Drive, Elco. Okay? Strong Drive, Elco. Next, ayan. So, we have also Equimins, no? For health and eyes protection. Meaning to say, hindi lang para siya sa mata, pwede rin po sa kahit anong klaseng problema sa'yo. Especially, hindi ka makarinig, pwede mong i-spray yan. Okay, hindi makarinig. Wala nang buhok, okay, naglalagas, pwede po gamitin yan. Gamitin pang first aid po sa sugat para hindi na dumami yung labas ng dugo. Para, alam mo yung pag may sugat kasi, dapat magano agad siya, magtigas yung ano niya, para hindi maglamas yung dugo. Ano pa ba? Sa mga tao na, alam nilang high blood sila, especially may medyo may edad na, pag medyo mainit yung panahon, pwede po gamitin yung Equimins, i-spray po siya directly sa ngalangala. Okay? So, wait lang, kunin ko yung aking ginagamit. Yan. Para makita nyo po. So, Equimins, ito po yung Equimins. Pwede siyang gamitin, direkta spray lang po siya. Direkta spray. Okay? So, ngala-ngala. Shortage of breath, nahirapan kang huminga, spray lang sa directly sa ngala-ngala. Lalim ang dila. Pag nahihilo ka, pwede mo i-spray directly sa forehead mo, tapos sa likod.
Yung high blood naman, yung mga tumataas yung dugo, spread the liquid dito sa ngala-ngala. Okay, ano na yung parang medyo aatakihin na. Pag mapansin mo, gamitin mo na agad, spray mo na agad direkta. Okay, yung mga mahirapang magbawas, okay, pwede i-spray directly doon sa kanilang, mismo doon sa labasan ng dumi. O yung mga may mga almoranas, pwede nila magamit yun. Okay? Ano pa ba? Sabi ko na ba lahat? Meron pong sakit ang ngipin. Direkta, spray mo po. Pag hindi makaya, pwede gamitan ng Sea Life. Okay? Sakit ang ngipin. O Icumins. Sa mata naman, huwag mong i-spray sa mata. Patak lang siya, ipatak sa takip, itong takip, tapos ganun sa mata. Kahit mga 3 spray lang sa takip, tapos yun yung ilagay sa mata. Tapos ipikit muna, at least mga 1 or 2 minutes, pwede mo na dandaning buksan. Medyo mahapdi yan, normal po yan, kasi nilinisan yung sa mata eh. Okay? So, liquid ionic minerals. So, yan yung gamit niya. And, nebulizer sa mga bata no, na nahihirapang maghinga dahil sa asthma nila, pwedeng gamitin po yung Icumins. Gamit sa nebulizer. Icumins, again, for health and eyes protection. Ayos po tayo dyan. Isang testimony nito sa ating Icumins. Meron po nga isang distributor na nagkataon, no, na sakay siya sa jeep, tapos yung katabi niya, inatake. Mabuti na lang, yung distributor, merong gamit siya nitong Icumins, nabuksan na. So, nung inatake yung tao, lalaki, ang ginawa niya, dahil yun ang alam niya sa Icumins na pwedeng makatulong para bababa yung dugo, mag-normalize agad. Ang ginawa niya, in-spray niya, no? Binuksan yung bibig, in-spray, tapos sa forehead, tapos sa likod, niligo siya. Halos maubos yung Icumins niya. And then yung lalaki, thanks God, no, kay nahimasmasan, naging okay. Ang naging problema na lang nung distributor, sinong magbabayad? Importante nakatulong siya. Si Lord na bahala. Next one. Ayan. And we also have coffee. Okay, Algin coffee. Healthy coffee drink. At meron tayong choco. We also have rub, relaxing massage oil. And meron tayong sabon, Sheka charcoal soap. So, etong ating mga coffee, mga drinking is wala po silang halo na asukal. Stevia po yung gamit natin. Yung rub naman natin is natural, kahit makain ng bata, hindi mapopoison dahil based in natural. Ang ating relaxing massage oil naman, meron niyang tinatawag na magandang amoy nito dahil meron siyang mangustin, turmeric, medyo mapait kaya natural base pa rin siya. Okay? And magnesium din ito, kaya talagang pagpahid mo, ramdam mo agad yung kumbaga yung haplos na talagang ginhawa. And Sheka charcoal soap, charcoal soap po, pwede po ito sa lahat ng klase ng skin. Okay? Para po yung pag-oily, pwede niyo matulungan. So yan po yung mga products ng Elco. Okay? Now, yung ating produkto, ang product ni Elco, wala pong side effect yan at walang overdose. Okay? So, si Elco po ay Elco is supporting the Herbal Medicine Law. Sinusuportahan po natin yung Herbal Medicine Law na tama, Traditional Alternative Medicine Act, Republic Act 8423. 1997 po ito ipinasa ni Dr. Juan Clavier. So, meaning to say, suportado natin yung Herbal Medicine Law. So, pwede siyang gamitin kahit wala kang sakit at mas pwede mo siyang gamitin kung may sakit ka para makuha mo yung mga sapat na nutrients. Okay? No side effect, no overdose. Ayan. So, ito po ito kasi nakakaano yung story nito, si Sir George Clemente. Ito po ay taga Tarlac. Ito po ay former sheriff sa Tarlac, Panique, no? Ang nangyari po sa kanya, nagkaroon siya ng naka-recover po siya from stroke. So nakita niyo po yan sa picture, no? Na talagang very struggling, na inisip nung asawa niya. Okay? Actually, yung asawa niya talagang hindi alam mo yung lumalaban din talaga na meron pa, kaya pa, pwede pa. So binibigyan ng lakas ng loob. Yun yung importante talaga sa may problema, no? May sakit, na yung may mga taong mahal ka sa buhay na binibigyan ka ng ganong klaseng motivation na kaya pa, labanan natin to. Okay?
Kasi karamihan, especially pagka may sakit ng tao, malala na, may mga marinig ka, lalo pag sinusugod na sa ospital, may marinig ka mula mismo sa kanilang doktor na because of dahil sa sakit mo, you have 1 year to live, 6 months to live. So kawawa, imbis na bigyan pa ng ibang paraan. Kasi pag nakabase lang po tayo sa scientific po, talagang limitado yan. Pero pag nakabase tayo sa miracle, unlimited po yan. And marami pong nangyari niyan. Sa tagal ko po sa ginagawa ng ganito, no, I've met a lot of people at meron po akong na-encounter na ngayon ay 55 years old na po siya. Nung 25 years old siya, nung nagpa-check siya sa doktor niya, tinaningan, nabigyan po siya ng taning. Sabi sa kanya, because of your diseases, rare diseases, bihira doon ng sakit, 2 years to live na lang. So ang ginawa niya, nagpaalam siya sa anak niya, sa asawa niya, na umalis doon sa lugar nila, umalis sa trabaho nila, pumunta ng bundok. Oh, you know what? Ngayon, 55 years old na siya, almost 25 years buhay sa. Sabi sa kanya nung, di ba, nung doktor niya, because sa kanyang sakit, pwedeng 2 years na lang. Miracle po ba? Pwede natin tawaging miracle. Pero ang ginawa po, nagkaroon ng changes of lifestyle. Okay? Nag-changes of lifestyle po yung kinakain niya. Kasi sa pinuntahan niya, bundok yun eh. Kung ano yung pagkain niya, yun yung kinakain. Tapos more on, nakapaa daw siya. Kaya sabi niya sa akin, Nel, i-continue mo yung ginagawa mo dahil nakakatulong sa tao sapagkat nagbibigay ka ng awareness sa tao. So, pasalamat tayo no, na nakatulong tayo kay Sir George na naka-recover from stroke. Okay? So, huwag nyo na pong antayin na ma-stroke kayo bago nyo tikman yung produkto natin para sabihin effective. Okay? So, ang request ko kay Sir George, sabi ko sa kanya, kasi kumakanta ito dati, magandang boses ito. Sabi ko sa kanya, pagka totally recover na talaga, sir, pwede ba na kumanta ka? Okay. Kasi sa amin ng may bahay niya, amin ng asawa niya, talagang mahilig siya kanta si sir at maganda yung boses niya. May banda dati. O, nakakatawa. Natulungan po yan, no, gamit tong product ng Elco. Ano pa? And syempre, meron tayo dito, prostate problem na tulungan. Meron tayo may psoriasis sa tulungan din ng ating products. Meron tayo dito na dapat operahan na yung kanyang abdo. Pero gumamit lang ng 2 bote ng Sea-Life, hindi na po na-operahan, hindi na nakabayad ng almost 50,000. Meron din dito yung Crea, nagnormal na pati yung sugar. So syempre, pag nagnormal na, tuloy-tuloy pa rin yung paggamit. Bakit? Kasi tuloy-tuloy ka rin kakain eh. Okay lang sa kinakain mo, puro gulay at prutas. Nagets siya po ba? Sa lahat po na gumagamit ng food supplements sa product ni Elco, please lang po. Hindi po ito drugs. Na pagkatapos mong inom, hindi ka na iinom. Food supplement po ito. Pag naka-recover ka na dahil binigyan ng nutrients yung kakulangan sa katawan mo, ituloy mo pa rin yung pag-inom. Bakit? Kasi kakain ka pa rin eh. Yung pagkain mo, hindi naman yan acidic, hindi naman healthy lahat yan. Madalas yan, di ba, mga masasarap. Kaya wag nyo pong itigil. Bawasan mo lang yung dosage, tuloy-tuloy mo pa rin po. Nagets po ba? Okay, ang hindi po kaya ng supplement, pagtamaan ka ng kidlat. Huwag naman po. Okay. So, syempre, again, changes of lifestyle, tapos gamit ng pagkain ng organs, tapos positibo. Now, okay, dito. Meron 2 options kung papaano, no? Papaano dito, or pag ikaw, may 2 options tayo dito kay Elco. Okay? Ang unang options dito, pwede ka maging consumer lang. Agay ng mga testimony na nakita natin, ilan lang po yan sa testimony, no? Ilan lang po yan sa testimony nang gumamit ng ating produkto. Nationwide po, di ba? Pero pwede ka po na consumer ka lang po. Ang dami naming consumer na gumagamit lang ng produkto ni Elco. And second, pwede ka pong maging distributor at the same time, user ka po. O, kagaya ko, hindi ko na hinintay, no? Na magkaroon ng sakit bago gagamit. Kung pwede naman na labanan na yung sakit ngayon habang kumakain ka ng mga acidic na pagkain. So, pwede ka maging distributor at user. Pansinin nyo hindi po tayo gumamit ng artista. Take note, walang artista, wala si Daniel Padilla, wala si Gaten, walang artista. Mga mukhang artista lang. Diba? Mga mukhang artista. So, yung mga gumaling kanina ng mga testimony, dahil sa mga distributor, kaya nila nakita yung produkto. Kinuwento sa kanila, shinare sa kanila yung produkto na pwede makatulong, nag-decide din sila ng subukan. Meron pa nga dyan meron pa nga tag-testimony na halos lahat ng klase ng supplement na pumunta doon sa bahay nila, binibili niya. Pero pagdating ng ating produkto, especially yung ating Sea-Life,
doon po siya nagkaroon ng mabilis na recovery. Okay? So, meaning to say, pangalawang option, pwede ka maging distributor at maging user. At least na makita mo, di ba? Now, kung maging distributor ka, ito yung maganda. Pag maging distributor ka, yung ibabayad sa artista na milyon, nagets mo? Yung ibabayad sa artista na milyon para siya yung magpakilala ng produkto, sa'yo na mapupunta yung income na yon. Bakit? Yung mga artista ba na kinukuha, wala bang bayad yon? Kaya nga mayayaman kaming mga artista eh. Kaya nga mayayaman yung mga artista. Bakit? Kasi binabayaran sila ng malaki din. Depende sa kasikatan nila. Alam mo ba, ito ibubukin ko na sa'yo. Hindi lahat ng artista na endorser ng produkto ay ginagamit nila yung produkto. Nagets mo? So meaning to say, kaya sila kinukuha ng company na i-endorse yung produkto kasi sikat sila. Ngayon, ang tao, dahil sikat sila, may mga fans sila, idolo sila, ang ginagawa, binibili yung produkto, hindi na tinitingnan kung effective ba ito or hindi. Nagets nyo? Kaya hindi lahat ng mga artista ginagamit talaga yung mga produkto. Meron pa nga dyan gustong kumuha sa akin eh. Endorser ng endorser ng, okay? May mga product sa labas na pag masobrahan ka sa pag-inom, pwedeng masira yung katawan mo. O hindi na ako magbabanggit. Gagaya ng inumin, di ba? Lagi sinasabi diyan, drink moderately. May mga checkpoint pinsan na ginagawa, hinuhuli yung mga nakainom na driver. Tapos, yung nakalagay dun sa checkpoint, sponsored by inumin. Hindi ko na sabihin yung mga brand. Baka may magalit sa akin, di ba? So, I mean to say, nag-gets mo ba? So, may mga taong nagninegosyo, gumagamit tong artista, kaya hindi na napapansin na yung produkto nila, pag masobrahan, pwede makasira sa tao, maraming tao. Pero ang yaman ng may-ari. Ito pa kaya na pwede makatulong sa tao, pagkakait mo ba? Hindi mo ba i-share? Nag-gets ba? Okay, so sir, pakita mo na sa amin kung mag-distributor kami, paano kikita. Alright, so ito yung shocking, no? Ito yung shocking. Alam mo ba na lahat, okay? Lahat ng tao, we are all convincing or we are all in sales. Whether you like it or not, nagko-convince ka. Yes, akala mo kasi, ang mga nagko-convince, yung mga nagninegosyo lang. Kahit hindi ka negosyante, kahit anong status mo sa buhay, nagko-convince ka. Yes, bigyan kita ng sample. Halimbawa, isa ka lang mama, sabi natin dahilan mo, isa ka lang magulang. Ako ay walang alam sa sales, ako ay isang magulang. Pero meron kang anak, hindi ka matawag na magulang, wala kang anak eh. So ngayon, isa kang magulang, meron kang anak. Yung anak mo, dahil health conscious ka, yung anak mo mahilig kumain ng chichirya, mga pagkain na nakakasama sa katawan. Ano ang sinasabi mo? Anak, huwag mong kainin yan dahil pwedeng masira yung ngipin mo, yung kalusugan mo, magka-UTI ka. Naniwala yung bata, anong tawag doon? Convincing. Sales po yun. Yun nga lang, hindi ka nabayaran, pero convincing po yun. Halimbawa, empleyado ka. Sabihin mo sa akin, hindi naman ako nagninegosyo, wala ako sa sales. Bago ka natanggap, syempre nagtatrabaho ka na, di ba? Bago ka natanggap sa trabaho mo, ang ginawa mo, kinonvince mo muna yung boss mo o yung nag-interview. Halimbawa, Juan, mag-a-apply ka, opo. O ba't ka mag-a-apply? Ano mo, katangian mo? Alangan naman sabihin mo, ako po'y tamad. Okay, ako po hindi nagtatrabaho ng mabuti. Ako po'y laging late. Aba, hindi ka kunin. Ang gagawin mo, ako po'y masipag. Lagi po akong on time. Kahit hindi ko na po oras ng trabaho, tumutulong pa rin ako. Convincing pa rin yun, di ba? Nanay ka lang, nasa bahay ka lang. Kahit anong status mo, nasa convincing ka hanggat nagsasalita ka. Hanggat nagsasalita ka at may binibigay kang idea na mas importante yung idea mo, convincing yun. Yun nga lang, hindi ka kumikita kasi wala siyang exchanges of money and services. Pero, whether you like it or not, lahat tayo, ikaw na nanonood ngayon, kahit wala ka sa sales, nasa convincing ka pa rin na industriya. Kahit anong sitwasyon mo, nasa convincing ka pa rin. Halimbawa, may nagtanong sa'yo, bro, kabisado mo, no? Security guard ka sa bangko. Sabi mo, hindi ka magdinegosyo, bangko, guard, paano ba pilapan to? Kailangan ba ganito? Ay, hindi. Dapat kumuha ka mo ng number. Convincing yun. Di ba?
Convincing yun. What I'm trying to say is that lahat tayo, we are all convincing or we are all in sales, whether you like it or not. So, since na nandyan na tayo, ano muna, kumbaga, i-career muna para kumita ka rin. Nung naintindihan ko yan, kinareer ko na eh. Ano yung, okay. So ngayon, kung gusto mong magkaroon ng discount dito kay Elco, all you have to do is purchase one time. So purchase one time, meron tayong mga pagpipilian. Pwede ka mag-start 100,000, no? Ang makukuha mong produkto, almost 150,000 worth of products. Di ba? Ano pa? May options na dito. 9,888. Ang worth ng products na makuha mo, worth 10,200. Take note ha, may products na agad na makukuha. Okay? Next, meron tayong mas maliit. 4,888. Ang products na makuha mo, worth 5,250. So, sobra pa doon sa binayad mo na pera, yung produkto na makukuha mo. One-time purchase yun. So, lahat yon pag ma-avail mo yan, magkakaroon ka ng discount 30 to 50%. Sa mga gusto lang maging consumers, meron tayong maliit na package lang, which is 1,200 pesos. Automatic, pwede ka na maging consumers. Yes. So, for more details nito, dun sa mga sendan ng video na to, pwede kayong magtanong doon, mag-PM or direct message dito, more details dito sa regarding sa purchases ng package. Kasi meron pa tayong mas maliit na package dito. Okay? So, may tanong ako. Bago ako magtanong, inom muna ako ng tubig. Okay. Sino mga chismoso dito? Mga marites. Alam nyo ba, pag nag-chismis ka sa trabaho mo, pwede ka matanggal. Correct. Pag nag-chismis ka sa school, pwede kang bumagsak. Pero pag nag-chismis ka, okay, gichismis mo ang Elco, okay? Gichismis mo ang Elco, yung product, yung benefits, okay, yung opportunity, dito babayaran ka habang nagchichismis. Oh, galing! Kaya may future yung mga marites, mga chismosa. Yun nga lang, ang topic mo dapat, Elco. Kasi pag iba ang topic mo, baka matulpo ka. Okay? So mga chismoso, wag yun nang baguhin yan. Wag, yung pagiging chismosa mo, wag mo nang baguhin yan. Ang babaguhin mo lang yung topic. Ang itopic mo yung Elco. Ang itopic mo yung pangarap mo, paano makukuha nito kay Elco. Kay Elco. Nag-gets po ba? Okay. Ganito lang gagawin mo. Halimbawa, ikaw yan. Ang gagawin mo, i-chismis mo lang sa lahat ng kaibigan mo, kakilala mo. Alam nyo, pag meron kang gustong isang bagay, automatic yan, chinichismis mo. Hindi na bago sa'yo yan. Very common na yan sa'yo. Kaya nga chismoso ka eh. Bumili ka ng bagong cellphone. Anong ginawa mo? Di ba? Gi-flex mo. Kinuwento mo. Bumili ka ng bagong bag. Kinuwento mo rin. Bumili ka ng bagong, di ba? Gadget. Kinuwento mo rin. Tapos, ang gagawin yan, i-chismis mo lang, i-chismis mo, at i-chismis mo. Ang tawag dyan, chismis marketing. Ito po ay network marketing. Ito yung network marketing yung sabi nila na ang gagawin mo, kwento-kwento mo lang, may income ka na. Correct. Ginagawa na po natin yan. Ginagawa mo na yan. Ang dami mo ng chinismis, di ba? Yung kapitbahay mo, chinismis mo. Mabuti na lang, hindi ka pa nahuli. Pag nahuli ka, pabarangay ganyan. Ang point ko dito, marami kang chinismis na mga bagay na meron ka, pero hindi ka binayaran. Halimbawa, kumain ka sa isang restaurant, tapos tinanong ka, saan ang magandang restaurant ngayon? Kinuwento mo yung pinagkainan mo at kumain siya doon. Binayaran ka ba ng restaurant, may-ari? Hindi. Yung pinagkwentuhan mo, nagkwento siya doon ng kaibigan niya, tapos doon nag-celebrate ng birthday, doon nagpa-party, yun yung venue. Now, ang tanong, binayaran ka ba ng may-ari doon? Ikaw yung nag-chismis ng restaurant doon. O di ba hindi? So, ginagawa na natin yung pag-chismis. Kaya nga chismis marketing eh. Pagkukwento. Ginagawa mo na yan, pero hindi ka nababayaran. Nagets mo? Pero dito kay Elco, okay? Dito kay Elco, pag ito si Elco ang i-chismis mo, ito si Elco ang i-chismis mo, babayaran ka ni Elco sa lahat ng produkto na lalabas basta ikaw yung nagkwento. Maganda ba yon? Yes. At dito walang artista, kaya yung ibabayad sa artista, sa'yo mapupunta.
Kung magaling ka mag-chismis, kagaya ng galing mo ngayon mag-chismis, dito mo gawin kay Elko. Nawala ka sa akin, kikita ka ng malaki dito. At nakakatulong ka pa sa tao. Okay, so tuloy tayo. Ito po yung sample, no? Sample invitation. Pag nagsimula kang magkwento sa apat na tao, halimbawa lang ha, executive account, yung 9,000 na account. Apat na tao lang, okay? Apat na tao lang, tututukan mo. Ito yung potential na pwede mong kitain. 2 million. 2 million. Apat na tao lang. Na yung apat na yon, tulungan mo makakuha ng tiga-apat na tao rin na bibili ng products. Meaning, maghihikayat ka ng tao na bibili gagamit ng products. Tapos yung apat, tutulungan mo kumuha ng apat. Power of 4, apat lang. Apat na nakakilala. So, yun yung potential. 2 million. It's a sample computation na pwede mong kitain na mas higit pa dyan. Kung hindi lang apat ang kaya mo, 10, 20, depende sa kakayanan mo. Nakadepende yan sa effort mo. Tandaan mo, sample lang po ito. Ang account nito, executive account. Okay, executive account. Tapos, ang ginawa mo, kumuha ka ng apat. Yung apat, tinuruan mo paano kumuha ng apat, ng apat, ng apat. Potential 2 million. May mga kumita na po ba ng malaki dito? Meron na po. Hindi ko na po siya ipapakita. Baka mangutang kayo sa kanila. Okay? Basta, take note. Ang gagawin mo dito, chismis mo lang, ikwento mo lang, palitan mo lang yung topic. Elko na yung topic mo. Alright. Ngayon, pag meron ka ng organization, may mga tao na marami, every time, no? Every time nagagamit sila ng product, kasi nauubos yung product, consumerism o consumer na sila. Lahat ng consumer mo, lahat na ikaw yung dahilan bakit sila sumali, pailalim, yan yung potential na pwede mong kitain. 1.3 million. Every month po yan. Kasi maipon-ipon yan eh. Okay? Maipon-ipon yung mga tao na bumili sa loob ng isang buwan at yan yung potential. Pwede mong ma-hit yan, pwede rin hindi. Potential. Basta ang point yan, darating yung araw kahit hindi ka na kumausap ng tao, hindi ka na mag-invite ng tao, wala ka nang kinakausap, wala nang sumasali, yung mga member na lang under sa'yo, bawat gamit na ng produkto, meron kang income. Yan yung potential. Yan yung lifetime na kahit wala ka na sa mundong ibaba, pwede mo ipamana yan. Kasi consumerism yan eh. Wala nang kinakausap dyan. Hindi ito, lifetime ka, kukuha ka ng tao. Hindi ganun. Pag sobrang dami ng tao mo under organization, bawat gamit na ng produkto, meron kang income. Okay ba yon? Sobrang okay. Okay, tuloy tayo. Balik tayo dito, bakit nga ba ang tao hindi nagpapa-check up in advance? Kasi di ba pinag-uusapan natin kani-kanina pa, ang pinakamagandang paraan para labanan yung sakit is prevention. Para ma-prevent, dapat magkaroon ka ng advance check-up. Parang yung sasakyan mo, yung, di ba, yung mga gadget mo, pinapa-check mo pag kunting may problema lang. Ang tao wala. Ano kayang reason? Bakit? Dahil takot ang tao sa ibabayad doon sa check-up. Yan yung totoo. Okay, karamihan ng mga tao hindi nagpapa-advance check-up kasi takot sila sa ibabayad. Kaya karamihan ng mga nagpapa-check-up, hinihintay mo na magkaroon ng sakit o malala na. Dito po kay Elko, meron tayong services na ganon. Okay? Hindi mo na kailangan magbayad ng napakaraming check-up. Available po sa ating mga branches, yung tinatawag na whole body check-up by Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Ito po ay special device that measure the changes of your body electromagnetic wave that tracks the overall health. Overall health. Pag ito na-scan ka nito, malalaman yung overall health mo at malalaman mo yung status mo ng organs mo, kaya may chance na pwede itong malabanan o maiwasan. Parang ano ba, yung pag-advance check-up ng mga gadget mo, ganun din ito nga lang sa katawan. Hahawakan mo lang yan, and 2 minutes lang, 5 minutes, may scan, may kita mo yung status. At mismo yung machine, magsasabi kung ano yung status ng organs mo. Take note, ano yung status? Ano yung kakulangan ng nutrients? Available po ito sa ating mga Elko branches. Next, wellness po, available din po, APC or iSpa. Yan nakikita nyo po dyan, yan po yung parasite no, na pwedeng makuha sa mata. Kaya lumabas yung parasite kasi nilagyan po natin yan ng herbal. Paglagay ng herbal sa mata, lumabas yung parasite, pagkain nila, pagpatayin mo yung parasite, gumagalaw-galaw po yan. Kaya maraming mga mata na parang makate, di ba, nagpupula, yung iba may katarata, may pterygium, yan yung bahay nila. So ngayon, pag malinis po yan, napansin niyo po, naliliwanag yung mata mo. At kasabay na po yan, gagamitan po yan ng IQ Minge. Available din po ito kay Elko sa ating mga branches.
Ano pa? Yan, foot detox machine. Sikreto naming mga artista. So, sa mga nakakilala sa kanya, si Aramina. O, sa mga lalaki na nakakilala sa kanya, na hanggang ngayon, idolo pa rin siya. Hindi tumatanda karamihan ng mga artista kasi talagang number one priority nila yung health nila. Inaalagaan nila. So, meron tayong machine dyan na pwede maglabas ng dumi. So, tutulong yan maglabas ng dumi, yung toxin sa katawan, kasi yung toxin, yun yung nagbibigay ng sakit kung bakit ang tao mabilis tumatanda. Kaya nga may mga tao na parang bata pa rin. So yan yung isa sa mga tumutulong sa kanila. Foot detox machine. Available po yan sa ating mga branches kay Elco. Okay? So, ito, nakakaano no, kasi ito po siya merong breast cancer. Ito po ay breast cancer survivor. Marami na po itong produkto na ginamit. Ang pangalan po niya, Sinulila. Ito po ay taga Sambuanga. Marami na pong produkto itong ginamit, pero sabi niya, ito lang pong Elco products, especially yung Sea Life, ang mabilis na kapagbigay ng recovery sa aking katawan. Ang sinabi ng mga kapitbahay nila, 1 month na lang, mamamatay na yan dahil sa kanyang breast cancer. Sobrang baho na po, talagang naluto, talagang pumutok na yung breast niya. Pero kung nung nakausap ng distributor si Ma'am Noli, malakas pa rin yung paniniwala niya. Importante kasi yan sa may sakit. Yung paniniwala niya, nagagaling pa siya na may pag-asa pa, na may purpose pa siya. So pag nandun pa yung sa tao, mabilis yung recovery pag mainom yung ating produkto. Pero once na ang tao, kahit walang, di ba, sabi ko kanina, yung depression, kahit walang sakit yan, pag depress yung tao, wala nang hope sa kanya, siya mismo kikitil ng buhay niya. Kaya sa may mga sakit, talagang bigyan niyo po ng motivation. Kasi hindi lang po talaga food supplement na kailangan yan. Yung tamang mindset, okay? Yung tamang motivation, magpapasok sa isip nila at sa puso nila. So, thanks God no, dahil ginawang instrumento po ang Elco para po matulungan si Ma'am Noli Laing. So, ngayon, pagka naka-recover na again, huwag niyo pong itigil ang pag-inom ng food supplement dahil pwede pa pong bumalik yan dahil nakuha nga yan doon sa mga maling lifestyle, bad eating habit, okay? So, again, ito po yung natulungan, breast cancer. Sa mga babae dyan, no, na mahilig sa mga acidic, especially mga soft drinks na acidic, hindi na ako magbanggit ng brand, huwag nyo na pong antayin na magka-breast cancer kayo bago nyo sabihin, teka lang, effective ba yung Elco? Sige nga, magka-breast cancer ako. Huwag nyo na antayin. The best way to fight diseases is to prevent it. I-prevent mo ang diseases gamit yung Elco products. Alright? So, again, no, I would like to remind mula kanina pag-start, your first wealth is health. Kung nangangarap ka ng bahay, kumita ng malaking pera, makapag-travel abroad, wag na wag mong ilayo sa listahan mo ang maging healthy ka. Kasi pag naging healthy ka at nakuha mo yung mga pangarap mo, di ba? External mo ng mga pangarap at lumabas ang sakit mo. Kung gaano karami yung pera mo, mabilis ubusin ng sakit yan. Kaya dito kay Elco, I welcome you all. Let's prioritize building our first wealth, which is our health. Tapos, habang binibuild mo yung kalusugan mo, sabay nating i-build, okay, yung negosyo mo na pwedeng tumulong sa ibang tao at makatulong sa iyo. So, let's build your first wealth and second wealth, third wealth dito kay Elco. Thank you so much and I guess naka 1 hour na ako. Okay? By the way, sa mga may question, no, you can direct PM po sa page na to, Elco page na to. And then sa mga mga gisenda ng video na to, pwede po kayong mag-PM din sa kanila for more information sa products and doon sa ating marketing plan. Kasi wala na ako masyado oras, no? Wala na ako masyadong oras para mapaliwanag dito. Pero at least, again, favor lang, i-share nyo po, i-like nyo po itong page natin. For more question, direct PM po sa nag-send ng live na to sa inyo. Maraming salamat and siguro in other video natin, magbibigay tayo ng pajikas, no? Nakapag 1 hour mahigit na tayo. Okay. So, thank you so much. Happy New Year. And this is again, Worldwide Prosperity Opportunity for Everyone by Elco.